Kung tayo may mga gustong mangyari sa buhay natin, ang Diyos ay ganun din. At doon natin dapat i-align ang ating mga goals in life. Tandaan mo kapatid, okay lang na magkaroon ng ambisyon. Tama yon. Pero huwag natin kakalimutan, meron din tayong bukasyon. Ang kasukdulan ng vocation ay fulfillment, kapanatagan, kapayapaan, kakontentuhan, tunay na kaligayahan. Ang mahalaga at ang hahanapin ng Diyos, Father Fidel, Engineer Ramon, Architect Roland, mabuting tao ka ba? Hindi kilala ng Diyos pagdating ng araw yung mga taong mapaggawa ng masama. Yun ang pagle-level up ng pangarap. Isama mo ang lahat. Bata pa lamang tayo, tinatanong na sa atin kung ano ang gusto nating maging, mangyari sa buhay natin. Kanya-kanya tayo ng sagot. Gusto ko pong maging pare, gusto ko pong maging engineer, doktor, gusto ko pong maging pulis, etc. Hanggang sa lumilipas ang panahon, nagkakaedad tayo, ganun pa rin. Ang concern pa rin natin madalas ay kung ano ang mga gusto nating mangyari sa buhay natin. Trabahong gusto natin, negosyong gusto natin, mga lugar na gusto nating puntahan, mga bagay na gusto nating bilhin, pamilya na gusto nating buuin, pati nga pagre-retiro. Ano yung mga bagay na gusto nating mangyari pag tayo retired na, etc. Wala pong masama niyan. Pero wag natin kakalimutan na kung tayo may mga gustong mangyari sa buhay natin, ang Diyos ay ganun din. At doon natin dapat i-align ang ating mga goals in life, sapagkat hindi ang mga gusto natin, kundi ang mga gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin ang tunay na makapagpapasaya sa atin. Hindi ko na kinakailangan isa-isahin o i-refresh ang inyong mga memorya. Marami na tayong nalaman, nabalitaan. Mula noon hanggang ngayon, may mga susunod pa. Mga personalidad, sikat, mayaman. Akala natin, nasa kanila na ang lahat. Biglang magkakaproblema, magiging problema ng pamilya. Magdodroga, magpapakamatay, makikipaghiwalay. Wawasakin ang sariling pamilya, hahanap ng iba. Obviously, hindi masaya. At maraming mga dahilan. Siguradong ang isa sa pinakadahilan, maraming mga nangyayari sa kanilang buhay, ginusto lang nila, hindi gusto ng Diyos na mangyari sa buhay nila. Kaya pumasok ang maraming problema. Tandaan mo kapatid, okay lang na magkaroon ng ambisyon. Tama yon. Pero huwag natin kakalimutan, meron din tayong bukasyon. Ulitin nga ninyo, bukasyon. Ano ba ang pagkakaiba ng ambisyon at bukasyon? Pag sinabing ambisyon, it is something that we choose. Tayong pumipili is our call. Pag sinabing vocation, it's God's call. God chooses for us. At po pwede tayong mangarap, mag-ambisyon sa bawat yugto, iba't ibang moments o yugto ng ating buhay. Hanggang sa tayo'y mamatay, hanggang sa ayaw na nating mag-ambisyon o mangarap. Pero alam nyo ba, pagdating sa bukasyon, meron na tayo agad, hindi pa tayo isinisilang. Jeremiah 1 verse 5. Pag uwi nyo, basahin nyo yan. Hanggang sa tayo'y mamatay, meron na tayong bukasyon. Kaya't ang ambisyon po pwedeng mabago in the course of time. Depende sa preference mo, depende sa uso, sa ekonomiya, sa takbo ng labanan, sa lipunan. Pero ang bukasyon hindi magbabago. At kung ang kasukdulan ng ambisyon ay success, kayamanan, karangyaan, kapangyarihan, kasikatan, ang kasukdulan ng vocation ay fulfillment, kapanatagan, kapayapaan, kakontentuhan, tunay na kaligayahan. Sapagkat kung ang ambisyon usually ay self-oriented, ang vocation basically ay other-oriented. Father, ano bang sinasabi mong bukasyon? Hindi ko maintindihan eh. Eto na. Narinig po natin sa ating ikalawang pagbasa kung ano itong bukasyon na sinasabi ko kanina pa. Pag sinabing bukasyon, bokare, calling. And who is calling? God is calling. At saan niya tayo tinatawag? Ang sabi ni St. Paul, God chose us in Him before the foundation of the world to be holy and blameless in His sight. Yun ang ating bukasyon. Tama yung expression natin, may kanya-kanya tayong calling. Tama yon. Pero ang
pangkalahatang calling sa lahat ng tao ay ang maging mabuting tao. Walang masyado sigurong pakialam ang Diyos sa pagpapari ko, pag-aasawa mo, pagiging single mo, buong buhay mo. Go, 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 girl! Hindi masyadong big deal sa kanila. Nagpari ako, nagmother ka, nag-teacher ka, nag-engineer ka, plain housewife ka. Go, 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 girl! Ang mahalaga at ang hahanapin ng Diyos, Father Fidel, Engineer Ramon, Architect Roland, mabuting tao ka ba? In fact, pansinin po ninyo, kapag tayo nagdarasal, kapag tayo nagsisimba, walang palya, siguradong may hihingin tayong blessing. At yung hihingin nating blessing, sigurado ko kukonektado sa ambisyon natin. Lord, sana pumasa ako. Lord, sana makuha ko yung project na ito. Lord, sana ma-promote ako. Lord, sana magkakotse na ako. Lord, sana ganito. Lord, sana maging asawa ko ito. Lord, sana maging ganito. Konektado lagi sa ating ambisyon. Yun ang ating mga hinihiling na blessing sa Panginoon. Pero sasabihin ko sa iyo, kapatid, aware ka ba na kahit hindi tayo humiling, may blessing na para sa atin in order to fulfill our vocation. Saint Paul says it. God bless us in Jesus Christ with all the spiritual blessings for this specific calling. Kasi gusto niya na ma-fulfill natin yung vocation natin. Gusto niyang maging mabuting tao ka. Gusto niyang maging mabuting tao ako. Sinong magulang ang hindi magnanais mapabuti ang kanyang anak? Mapapabuti tayong lahat kung tayo magpapakabuting tao. Tingnan po ninyo kung bakit mas gustong i-prioritize ng Panginoon yung vocation, pagpapakabuting tao natin, kumpara sa ambisyon. Sige nga, lahat ba ng ambisyon mo, lahat ba ng gusto mo dati, lahat ba ng pinangarap mo natupad, Aber? Di naman, di ba? Halimbawa ako, dati gusto kong mag-abogado. Ikaw, may mga pangarap ka din sa buhay. Not necessarily trabaho, profession, no. Pwedeng ito yung gusto mong buhay mo, ito yung mga gusto mong marating sa buhay. Nagkatotoo? Naalala ko tuloy, nang basa ko dun sa FB, naawa ako, sabi niya dito ang sabi niya, akala ko dati pag nagkaroon ka ng trabaho, magkakaroon ka ng maraming pera. Hindi pala, sapat na budget lang para hindi ka mamatay. Ganun ba? Grabe, di ba? Mas grabe ito. Ang sabi niya, dun sa post niya, akala ko dati, pag nag-turn ako ng 23, may kotse na ako, may bahay na ako, maganda na ang trabaho ko. Eto ako ngayon sa loob ng bus, natetempt akong inumin yung naiwang buko juice na konti lang ang bawas. Kawawa naman. Ang pera ng mga taong ganyan, ako kawawa. Parang kung hindi sakto, zero. Kaya hindi mo masisi yung ibang mga Pilipino ngayon. Panay na ang text kay Pastor Kibuloy. Pastor! Magpapa-pray over ako sa iyo. Kahit Katoliko, sarado ako. Sige na, magpapa-pray over ako sa iyo. Sabihin mo lang sa akin ang exact location mo. Come on, come on, come on. Pastor, Shopee delivery. May parcel ka dito. I-deliver ko. Huwag kang mag-alala. Binayaran ko na. Ako nasagot dito. Sabihin mo lang kung nasan ka. Agoy. Yung si Kibuloy na lang ang tanging pag-asa mo para yung mamang ko. Grabe. Pati si Kibuloy ngayon inaambisyon na. Sayang din ang 15 million. Ganun na ba? The point is, nakita nyo na, hindi lahat ng inaambisyon talaga natin nagkakatotoo. And we have many reasons for that. One thing, baka hindi yan ang gusto para sa atin ni God. Yung ambisyon mo, yung gusto mo, hindi yan ang gusto para sa iyo ni God. Pero, pagdating sa bokasyon, kapatid, sinisigurado ko sa iyo, yan ang gusto ng Diyos para sa iyo. Sabi ko nga minsan sa isang sermon ko, kapag nagdarasal tayo tapos konektado sa ating ambisyon, God can be like, hindi ko ibibigay sa iyo. Hindi pwede. Ayoko. O kaya, teka, may iba akong balak para sa iyo. Wait ka lang dyan ha. Yun ang po pwedeng maging reaksyon o tugon ng Panginoon sa atin as regards our prayer na kondektado sa ating ambisyon. Pero kapag ang sasabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto kong maging mabuting pare. Lord, gusto ko nang maging mabuting asawa. Ayoko na nag-aaway kami ng asawa ko. Mahal na mahal ko siya. Naapektuhan ang pamilya namin. Lord, ayoko na nung napapasakit ko yung puso ng nanay ko. Ayoko nang maging pasaway. Ayoko nang bumarkada. Lord, tulungan mo ako. Gagawin ko ang lahat. Maging mabuting tao lang ang mga ko. And the Lord will be like, okay, let's do this.
Ganun siya. Kasi gusto ng Diyos na maging mabuting tao ka. Gusto pa rin niya na ibigay sa atin ang ating mga ambisyon. Pero ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Magpakabuting tao ka. At madali na lang yung hinihiling mo sa Kanya. So, huwag masyadong mangonsume ha. Kung hindi naabot, lalong-lalo na sa atin na mga may edad na, kung hindi naabot yung mga gusto natin, yung mga ambisyon natin sa buhay, basta ang mahalaga, you be on the right track. Sa tulong ng Panginoon, tuparin mo ang iyong bukasyon. Maging mabuting tao ka. Iyon ang mas mahalaga. Kaya nga parang gusto kong kausapin yung mga principal, yung mga presidente ng mga paaralan, universities. Kasi pansin ko kapag graduation, ang mga guest speaker, yung mga, alam nyo na, kilala, sikat, mayaman, lawyer, doktor, pare, galing sa amin yan alumnus namin yan, proud kami para dyan Wala namang masama doon. Pero ang buhay ay ganun lang ba? Minsan, nagkakaroon tayo ng guest speaker, tanyag nga, mayaman nga, titulado nga, mabuting tao ba? Baka po pwedeng magsingit tayo kahit paminsan-minsan ng mga taong hindi bigatin sa mata ng mundo, hindi sigat, hindi mayaman, walang kapangyarihan sa lipunan, pero kilala na mabuting tao. Single mom, single dad, na naitaguyod ang kanyang pamilya. Sa hirap at ginawa. Mabait sa magulang. Mabait sa kapatid. Ang dami niyan. Para masabi natin sa ating mga estudyante sa buhay, meron pang mas higit kaysa pagiging successful. Ang sabi nga ni Mother Teresa, we are called not necessarily to be successful, but to be faithful. To be faithful sa ating calling, ang maging mabuting tao tayo. Iyon ang mas mahalaga. Scripture has it. What profit is there for a man to gain the whole world if he gains it by losing his soul? And what's the use of being famous here on earth if heaven does not know you? Punta ako sa langit, sabihin ko, Lord, eto si Father Fidel, 5.1 followers, milyon. Sabihin ng Panginoon, I'm sorry, wala yung pangalan mo dito. Naka, paano nangyari yun? Ano yung sasabihin ng Panginoon sa mga mapaggawa ng masama? Sa mga Kristiyano sa pangalan lang pero hindi sa buhay at hindi sa gawa? Matthew 7:23, depart from me. I never knew you. You doer of iniquity. Sa lahat ng huyo, yun ang pinakamasakit. Sabihan ka ng huyo ng isang tao, sabihin mo sa kanya, huyo ka rin. Hindi mo sinasave yung number ko, hindi mo sinasave yung pangalan ko, huyo ka na rin. Pero sa Panginoon, hindi natin po pwedeng sabihin yon. Pag sinabi niya sa atin, Father Fidel, huyo, wala kang magagawa. Yuyuko ka na lang. Alam mo kung saan ang paglalagyan mo kasi hindi ka naging mabuting tao. Hindi kilala ng Diyos pagdating ng araw yung mga taong mapaggawa ng masama. O hindi ba? Expression natin yan. Hindi ko kilala yan, hindi ko kilala yan. Hindi kita nakikilala. Patay na. Again, don't get it wrong. Mahalagang mag-ambisyon. But please, see to it mga kapatid, yung ambisyon natin, hindi mananatiling ambisyon lang na para sa atin. Mananatiling ambisyon, no, should never be like that. Dapat maging bukasyon. Katulad ni Prophet Amos sa ating first reading ngayon, anong sabi niya? Itong ginagawa ko, hindi ko hanap buhay. Ito'y pagtugon sa tawag ng Panginoon. So dapat, magkaroon man tayo ng ambisyon. Ito ay maging pagtugon sa tawag ng Panginoon. Nung bata tayo, sinasabi natin yon. Bakit mo gustong maging pare? Bakit gusto mong maging teacher? Bakit gusto mong maging pulis? Para po turuan, para ipagtanggol, para tumulong po sa iba, sa mga mahihirap. Di ba? Huwag mawawala yon. Yun ang gusto ng Panginoon. Tingnan po ninyo si Queen Esther in the Old Testament. Meron siyang ambisyon. Dahil maganda naman, gusto niyang maging reyna, gusto niyang maging makapangyarihan. Sumali siya sa pageant, nangyari yon. Naabot niya ang kanyang ambisyon, pero hindi na natiling doon. Ginamit niya ang kanyang pagiging reyna later on to save the Jews from destruction. Dapat ganon. So dapat hindi ambisyon lang, dapat umakyat sa bukasyon. Sabi nga natin, mangangarap ka na rin lang, anar? Ha?
Taas-taasan mo na. Mangangarap ka na rin lang, taas-taasan mo na. Pero, sa paraan ng Diyos. Kasi sa paraan ng Diyos, ang pagtataas ng ating pangarap, hindi yung, Lord, sana ganito, Lord, sana ganon, sana maabot ko ito, sana mangyari ganon, sana magkaroon ako ng ganito. Hindi ganon ang pagpapataas ng pangarap sa mata ng Panginoon. Ang pagpapataas ng pangarap sa kanyang mga mata. Kapag nangarap ka, isama mo siya sa plano mo. Kung anong gusto niyang mangyari sa buhay mo. Yung maging mabuting tao ka, isama mo rin ang mga magulang mo, isama mo rin ang mga kapatid mo. Isama mo ang ibang tao, lalong-lalo na yung kinakailangan na tulungan mo. Yun ang pagle-level up ng pangarap. Isama mo ang lahat. Bakit ko sinasabi na dapat i-level up natin ang ating pangarap? Kasi napakabait ng Diyos. Kapag ang naging pangarap mo ay para sa sarili mo lang, dahil selfish ka, pero matalino ka naman, nagsisikap ka naman, magaling kang dumiskarte, magaling kang maglaro-laro sa buhay, aba, kahit selfish ka, kahit ang gusto mo para sa sarili mo lang, and then later on, magpaplano ka, hindi mo na rin isasama ang naging asawa mo, ang naging mag-aanak niyo, dahil nangarap ka ng iba, hindi mo sinasinama. Alam mo, pwede mo pa rin maabot yung pangarap mo. Sa bait ng Diyos mo, pwede niya yung ibigay sa'yo. Katulad ng ama na nagbigay ng mana, na pilit hiningi ng alibughang anak niya. Sa bait ng Diyos po, pwede niyang ibigay sa iyo yung pangarap mo, pero hindi yun ang makapagpapasaya sa iyo. Hindi yun ang plano niya sa iyo. Ang plano niya sa iyo, yung narinig mo sa Ebanghelyo, na pagkatapos niyang tawagin ng kanyang mga disipulo, sinugo niya sa iba ito. Ang plano niya para sa akin at para sa iyo, para sa ating lahat, i-bless kita, para maging blessing ka sa iba, sa iyong pamilya, at sa iba, lalo na sa mga mahirap at sa mga... Ganon ang plano ng Diyos. Kasi ang ating misyon ay ipahayag sa mundo ang paghahari ng Panginoon. Hindi necessarily magpipreach ka. Yung buhay mo, yung presensya mo, yung pagiging mabuting tao mo, yung maramdaman ng iba, lalo tigit ng iyong pamilya, ng mundong ginagalawan mo, makapangyarihan ng Diyos, mabuti ang Diyos, dahil mabuting tao ka. O hindi ba't yun ang sabi ng ating Panginoon, yung mapasalamatan ako ng tao, dadakilain ako ng tao dahil sa kabutihan mo. Yung sabihin ng asawa mo, Lord, napakabuti mo, siya yung asawa ko. Yung sabihin ng mga anak mo, Lord, salamat. Salamat, napakabuti ng nanay ko. Napakabuti ng... Lord, salamat, napakabuti ng kapatid ko. Glory to you. Yun. Ang mission natin ganon. Ang iparamdam sa ating kapwa sa mundo ng ating ginagalawan, ang paghahari ng Diyos, ang paghahari ng kabutihan, ang paghahari ng pagmamahal, ang paghahari ng awa ng Diyos dahil sa kabutihan mo. Hindi natin misyon ipangalandakan yung paghahari natin. Ako ang mayaman. Ako matalino, ako magdidikta, ako masusunod. Hindi ganon, Mars. Hindi tayo magiging masaya pag ganon. Ang kaligayahan ng buhay, lagi kong sinasabi, ay hindi kapag tayo lang ang masaya. Ang kaligayahan ng buhay ay kapag napakaraming nagiging masaya at tayo ang dahilan ng kaligayahan ng iba. Kaya mga kabataan, mga anak, mangarap kayo, ha? Hone your talents. Those are God-given. Pero huwag niyong kakalimutang maging mabuting tao. Baka sa inyong pagiging magaling, makalimutan niyong maging mabait din. Sa mga naabot na ang kanilang pangarap, titulado na, may kapangyarihan na, sikat na. Okay, kumusta? Masaya ka ba? Kapag may emptiness sa puso mo, tingnan mo ang buhay mo. Baka hindi ka nagiging blessing sa ibang tao. Mga lawyers, kapag okay na naman, baka po pwedeng paminsan-minsan, hindi ka sumingil kapag mahirap lang ang kliyente mo. Sa mga doktor, ganun din. Sa pare, ganun din sa atin. And then, sa mas personal level, kamusta yung mga mahal mo sa buhay? Natutulungan mo ba? Kamusta yung mga tao na nangangailangan? Nagiging blessing ka ba sa kanila? Baka kaya hindi ka masaya. Ang ambisyon mo ay natiling ambisyon, hindi naging bukasyon. Sa mga tao naman na hindi naabot ang kanilang ambisyon dahil sa pagiging mabuting tao, dahil bago ang sarili mo, inuna muna ang iba, pinag-aral muna ang mga kapatid mo, hindi mo pinabayaan ang mga magulang mo, huwag kang mainggit sa iba na kung saan-saan nakakapunta ang mahal-mahal na mga gamit.
may sasakayang maganda, may bahay na malaki, huwag kang maingit sa kanila. Kung ikay nagpakabuti naman, kitang-kita ng Diyos at ng pamilya mo yan. Hindi ka naiiwanan, ungus na ungus pa nga ikaw sa iba. Maging matalino ka, mas matalino sa'yo. Maging mayaman ka, mas mayaman sa'yo. Maging makapangyarihan ka, mayroong mas makapangyarihan sa'yo. Pero magpakabuting asawa ka, hindi ka ikukumparan ng asawa mo sa iba. The best ka na. Magpakabuting anak ka, the best ka na. Magpakabuting kapatid ka, the best ka na. Sa mga medyo pasaway naman dyan, na hindi naabot ang kanilang ambisyon dahil sa kanilang kapabayaan, dahil sa kanilang mga naging kalokohan o kasalanan, hindi pa huli ang lahat. Father, parang huli na eh. Kasi hindi na ako pwedeng mag-aral uli, hindi na ako pwedeng magnegosyo uli, hindi na ako pwedeng magtrabaho uli. Hindi pa huli. Mag-ambisyon ka na maging mabuting tao na. Yun lang para sa isang pamilya, malaking bagay na. At huwag kang mag-alala dahil sabi ng Panginoon, di ba, sa kanyang mga alagad, huwag kayong magdala ng kung ano man. At kung ang Panginoon na buhay dito sa mundo, bagamat hindi masama ang maging mayaman, naging mahirap lang para sabihin sa iyo at sa akin, sa pagpapakabuti, hindi mo kailangan ng perang malaki. Hindi mo kailangan ng masyadong talino. Hindi mo kailangan ng koneksyon. Ang kailangan mo lang koneksyon sa Panginoon at sa mga mahal mo sa ibang tao. Maging mabuting tao. At gaya ng sinabi ko, sapat ang grasya ng Diyos kung gugustuhin mo. Kaya napakasakit para sa pamilya mo kapag ayaw mong magbago. Hindi totoo yung kanta, gusto kong bumuit pero hindi kong magawa. Magiging totoo lang yan kung may lyrics pang suporta. Yung suporta nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gusto ng Diyos na maging mabait ka, gusto ng Diyos na magbago ka, gustuhin mo para sa Diyos at para sa pamilya mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito.